Praise the Lord! The Lord is good. It has been a fruitful Sunday today sa ating mga physical services, and I've seen different photos din ng mga services natin across the globe. Welcome po kayo sa ating online service. Live na live po tayo ngayon, and we are grateful for the message ngayong gabi na pinamagatan nating, the series known by His name. And tonight we will cover two names of God, which is Yahweh and Elohim. Ayan, manalangin po muna tayo. Lord Jesus, I pray that your words will be released with such clarity over each one of us. Panginoon, mangusap ka sa bawat isa, ipahayag mo ang iyong sarili, Panginoon, ayon sa iyong pangalan. We thank you, you are powerful, you are glorious, majestic. All power and authority belongs to you, Lord, and we glorify your name in this place. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Sabi sa Psalm chapter 9 verse 10, those who know your name trust in you. For you, O Lord, do not abandon those who search for you. Napakaganda nito sa Tagalog. Sabi na nanalig sa iyo, O Yahweh, at ang kumikilala sa iyong pangalan dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Napaka makapangyarihan ng mga talatang ito. Nananalig tayo kay Yahweh. Ginamit ang salitang Yahweh. Sa iba-ibang salin, ginamit din ang salitang Elohim. Sa Proverbs chapter 18 verse 10, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. Mahalaga pala na malaman natin ang mga pangalan ng Diyos sapagkat nagpapakita ito ng nature and character of God Himself. Matibay na muog daw ang kanyang pangalan. Ang pangalan niya ay takbuhan ng mga matutuwid at doon sila ay ligtas. Sabi rin sa Isaiah chapter 42 verse 8. Sabi dito, I am the Lord, that is my name. I will not yield my glory to another or my praise to idols. Sabi niya, ako si Yahweh, yan ang aking pangalan. Walang makakaangkin ng aking karangalan. Hindi niya raw isi-share ang kanyang glory o karangalan sa iba o sa anumang mga Diyos-Diyosan. Sabi, ang papuri sa akin at hindi sa mga sinasambang Diyos-Diyosan. Do you know, every name of God reveals a part of His heart. Kaya maganda na matutunan natin kahit a glimpse of this. No one can ever describe or fully explain the name. In fact, the name Yahweh, ay bawal kang bigkasin ito sa Israel. Dahil pag namali, ito ay parang hindi katanggap-tanggap. Kaya lang ang spelling nga niya, Y-W-H, ganyan Y-W-Y-H-W-H, ganyan. So, wala talagang mga magbigkas nito noon. But to know His name is to know His nature. To call on His name is to access His power, His presence, and His promises. Sa Old Testament, ni-reveal ang 20 distinct names and titles of God. Sa Old Testament. And each name is reflecting His character, His nature, and how He relates to His people. Kaya ano-ano ba yung mga iba-ibang names na nabanggit bago natin i-describe yung Yahweh and Elohim? Because these names are not just labels. Hindi ito parang marka lang o mga label. They are revelations of who God is. Kaya kung nakikinig kayo with your ears and your heart open, these names are revelation to us. Ano to mga names na to? May makikita tayong Adonai, Shaddai, which will be discussed next week, yung Jireh, Rapha, Jehovah Jireh. Ano bang mga ibig sabihin yan? May Jehovah Shammah, the Lord is there. So kung ano ang kanyang description, may name siya para doon. Kaya napakaraming pangalan makikita. May the Holy One, Kadosh, the Mighty One, Abir, a consuming fire, Esh Okla, di ba? So, unti-untiin lang natin. But the major names, two powerful names, is this Elohim, the Creator God, and Yahweh, which is the most frequently used name sa Bible, the covenant-keeping or the personal God.
Alam niyo ba, itong Elohim, this was used 2,500 times sa Old Testament. Pero ang Yahweh, it is used over 6,800 times. Kaya pag hindi natin nalaman ang kahulugan ng Yahweh, nagkukulang tayo sa revelation ng nature and character ng Diyos sa atin. So, unahin natin ang Elohim. Alright. Elohim, it means the powerful creator. Ang dakilang manlilikha. Siguro naman, walang tatanggi sa atin na kayo ay nilikha ng Diyos. Dahil wala naman sigurong aamin sa inyo na galing kayo sa unggoy. Di ang tatay at nanay niyo unggoy. We were created beings and someone created us. That is Elohim. Elohim, the powerful creator. And we will see this from the very beginning ng Old Testament. Genesis chapter 1, verse 1. Ang sabi dito, in the beginning, God. Ayan. In the beginning, God. The word God there is Elohim. Elohim created the heavens and the earth. So Elohim points to the fullness and majesty of God. Ito ay plural of three. Kaya andito na yung Trinity. Merong Elohim, Elohim. Elohim speaks of Trinity, the plurality of one. So it emphasizes itong Elohim, yung kapangyarihan, yung power, yung authority, and majesty of the Creator. Diba? Mababasa niyo sa Genesis chapter 1, nilikha niyang langit at ang lupa, karagatan, ang kalawakan. Nilikha ang mga hayop at ang tao nilikha. Kaya makikita natin in Genesis chapter 1, Elohim speaks and things come into being. Sabi niya, let there be light. And there was light. Sabihin lang niya, He creates. Hindi ito yung parang manufacturing. When you say creator, He created something out of nothing. Ang mga scientists, they create something out of something. But only God can create something out of nothing. Let there be light, and there was light. Let there be the seas, oceans. Andoon. At sabi niya, it was good. Natuwa siya sa kanyang creation. The sovereign creator who brings order out of chaos. Elohim shows God's greatness and divine distance. Siyempre, ang manlilikha, kita lang kanyang creation, pero wala pang personal na relationship sa tao. Kaya nilikha niya si Adan at si Eva. Sabi niya, I want to have fellowship with men. So first, a distant God, a creator, Elohim, and then He wants to become personal. Dito na pumapasok ang name na Yahweh. From the Creator. Now, He wants to have a relationship. He created man and woman in His image. Covenant God. Kaya sa Genesis chapter 2, makikita natin, this is the account of the heavens and the earth when they were created. When the Lord God, ginamit yung word na Lord God, Yahweh Elohim. Pumasok na rito ang word na Yahweh made the earth and the heavens. Hindi lang Elohim as the majestic, all-powerful creator, full of authority, a distant God. But now He said, I am the Lord God, Yahweh Elohim. Hallelujah. Kaya pag binasa natin ang Genesis chapter 1 to Genesis chapter 2, hanggang verse 4, yan ang complete narrative ng creation. At makikita natin, out of 35 verses, which is 31 verses sa Genesis chapter 1, and plus 4 verses sa Genesis chapter 2, ang name na God ay binanggit ng 32 times. Can you imagine? 32 times! In 35 verses. What does it speak to us? It speaks to us that God is the center of everything. Hindi yung nilikha, hindi yung creation, but the God, the Creator, Elohim.
Do you see the picture of His power? And yet He said, I will fellowship. He created man. So the whole narrative, makikita natin dito ang kapangyarihan ng Diyos sa Kanyang nilikha. So God introduced as Yahweh, Elohim, meaning Lord God, personal covenant name. It means I am who I am. Saan ba natin narinig yan na inintroduce niya ang salitang I am who I am? Sabi niya, yan ang aking pangalan, Yahweh. In Exodus chapter 3, verse 14, makikita natin doon na sinabi kay Moses, I am who I am. So, this marks a shift in relationship. Sabi, God replied to Moses, I am who I am. Say to the people of Israel, I am has sent me to you. Kasi sabi ni Moses, anong sasabihin ko sa kanila? Sino ba yung nakita kong Diyos? Ano ang sasabihin kong pangalan sa kanila? Ang sabi ng Diyos, ang sabihin mo sa kanila, I am who I am. That has the connotation of Yahweh, a covenant-keeping God, relational God, caring God, an intimate God. Para hindi lang siya na distant God who creates. By His word, by the lift of His finger, something can be created. Napaka-creative ng Diyos. Alam niyo ba, walang dalawang taong magkapareho kahit pa sila ay identical twins. Walang magkaparehong mga itsura ng mga ibon, even the snowflakes, yung mga niebe. Pag tiningnan niyo yan sa microscope, yung nakikita niyo mga decoration sa mall, yan ang itsura ng niebe na pinalaki. Pero walang dalawang magkapareho. Sa dami-dami ng snow sa sanlibutan. Ganon ka-creative kasi powerful creator Elohim. But now, covenant-keeping God, He wants to care for us. He wants to be relational to us. That's why I added, I'm Yahweh. I am who I am. Eternal God, unchanging God, faithful God. Kaya sa Genesis chapter 2, balikan natin, God is not just creating, but He's forming man with His hands, breathing life into him, and walking with him. Nung nilikha niya si Adan, sabi niya, he breathed. They become a living nephesh. Yung nephesh is a Hebrew word for soul. They became a living soul. Then he walked with them. Kinausap niya, wag kayong kakain ng puno, sa punong ito. Lahat pwede niyong kainan na mga bunga ng puno except for this tree. At di ba ang tao, kumusta naman? Kung ano yung pinagbawal, yun talagang ginawa. Busy dapat si Adan, pangalanan mo lahat ng hayop. Pangalanan mo lahat ng puno. Ganyang katalino ang nilikha ng Diyos. Pero yung pinagbawal, siya pang yun ang kinain. So makikita natin, He wants to walk with us. He wants to be relational to us. He wants to be personally involved sa buhay natin. Yes, the powerful Creator wants to be involved in your life. And yet, nabubuhay tayo na parang ayaw nating pakialaman. Ayaw nating tayo isamahan ng Diyos. Gusto natin lang yung benefits. Pero pag siya'y magtuturo na sa atin, pag tayo kanyang itutuwid, ituturo na niya yung landas na dapat nating tahakin. Ayaw na natin nun. Boring na sa marami yun. Hindi nila naiisip ang makapangyarihang Diyos, lumikha ng langit at lupa, at lahat ng matanaw ng iyong mata. God gave us the power to enjoy them because He wants to walk with us, to live among us. He cares about the details ng buhay natin. Yung emotions mo, yung relationships mo, He cares for those. Yung work mo, mahalaga sa Kanya. We are not just created by God, we are formed and known by Him. Kilala niya tayo. Kaya nga sabi sa Psalm 139 verse 16, bago pa tayo pinanganak, may libro ng isinulat para sa mga buhay natin. May akda ang Diyos sa bawat buhay ninyo at may libro kayo, ang pangalan ng libro nyo, pangalan nyo, nakapangalan doon. Hazel's book, Brenda's book, Joy Lianetta's book, Billy Caraig's book, ay nakalagay pala doon, Isabelo. Isabelo ang totoo niyang pangalan. You have your own book.
create ng Diyos bago ka pa iniluwal. He wants to be personal with us. Pag sinabi bang personal God, ano bang ibig sabihin nun? Personal God meaning He thinks for us. He has a mind that plans and reasons. He's very personal. Sabi niya, and God said, diba? Sinabi niya. And then also, personal God meaning God feels. Nakakaramdam siya. He has emotions. He saw that it was good. It was pleasant to Him. God saw all that He had made and it was very good. Nung tao nang nilikha niya, sabi niya, very good. Diba? Kapag tumingin ka sa salamin, sabihin mo, very good. Ang lilikha ng Diyos, very good. Ay, wag kang reklamo ka ng pangit ko na, ang taba ko na. No, if you feel you're very good, you will reflect the goodness ng Creator. Amen. And also God wills, meron siyang will. He decides. He can choose what to give and what not to give. He can act intentionally. He did not just create out of accident or chaos na parang, basta, sorry, napasubo. O kaya, di ba, yung mga iba, wala nga planong magkapangatlong anak. Naku, natluhan ng anak. Dalawa lang pala dapat. Ang Diyos walang ganon. Walang disgrasya sa Diyos. Mga nanonood sa inyo, akala niyo bakit ka na lumitaw dito sa mundong ibabaw? Hindi ka disgrasya na lumitaw ka rito sa lupa. Marahil lumaki ka na sinabi sa'yo, hindi ka naman talaga plinanong mo ipanganak. Gawin ng tatay at nanay mo. O kaya doon ka sa ibang magulang lumaki o ginawa, tapos bigla ka na lang. Hindi ka aksidente. Sabihin mo yan sa sarili mo. Huwag mong tanggapin ang kasinungalingan ng kaaway. God is a personal God. He wills. He decided that you will live, kaya ka buhay ngayon. Amen? So, tingnan natin yung mga biblical truths about God as a personal God. Because this Yahweh has this, suggestion or teaches us that He's a personal God. He relates to us. He speaks and He listens. Can you imagine? Nagsalita siya at makikinig rin siya. Kanino siya makikinig? Sa sinasabi natin. Now, let's bring it to a very practical level. That Yahweh, I am who I am. I speak and I will listen when you pray. Kaya sabi sa 1 John chapter 5 verse 14, this is the confidence in approaching God, that if we ask anything to His will, anong sabi doon? He hears us. Naririnig ka niya, naririnig niya ako. Pag ikay lumalapit sa Diyos, He speaks and He listens. Kaya makipag-usap ka sa Diyos na parang kausap mo ang isang buhay na ama. At pagkausap mo ang iyong ama o iyong tatay, hindi ka na kailangan gumamit ng mga magarbong panalangin. Huwag na kayong gaya-gaya. Hindi ako kasing galing ni Pastor Brenda manalangin. Hindi ako kasing galing nung preacher na yon. Pangarap ko sana ganun ako kagaling mag-pray. Pagkakausapin mo ba ang tatay mo, kailangan mo pa ba ng mga mabubulaklak na salita? Sasabihin mo ba, aba, Ginoo kong ama. Tatay kong minamahal. Galing sa eskwelahan, tatay kong minamahal, nakauwi na po ako. Meron po akong mga munting kahilingan sa inyo ko, ilalatag. Hindi naman ganun para ka nagtatalumpati, di ba? Sasabihin mo sa tatay, anong nararamdaman mo, tatay, nasaktan ako. Tatay, may umaapi sa akin. Tatay, hindi ako sineldohan ng boss ko. Yan. Nakikinig ang tatay. Personal, relational. And what else? May sinabi natin, God has emotions. Sabi niya sa Jeremiah 31 verse 3, I have loved you with an everlasting love. Yahweh loved us with an everlasting love. His love is not temporary. It's eternal and unwavering. Walang hanggan at hindi natitinag na pagmamahal. Pagmamahal na hindi nasusulsulan, hindi nasisiraan ng iba. Nandun, fix ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Nagkasala, tumayo ulit, nagkasala ulit. Di ba sabi niya sa Biblia, inibig na kita nang ikay makasalanan pa. Hindi mo na-win ang pag-ibig ng Diyos dahil bumait ka.
Nung tayo'y walang hiya pa, nung tayo'y mga talagang baruba at walang mga respeto, walang paggalang sa Diyos, inibig tayo ng Diyos at ibinigay niyang buhay niya sa atin nung tayo'y masasama. Praise the Lord. Kaya makipag-usap tayo sa Diyos. Ang Diyos ay nasasaktan kapag tayo'y lumalayo sa Kanya. Yes, emotions. Pero tuwang-tuwa rin siya kapag tayo lumalapit muli sa Kanya. Parang yung tatay, no, ihakap agad ang anak. Pag nagkamalit, nagsabing, sorry na tatay. God cares deeply for us. Personal, relational God. In Psalm 34 verse 18, sabi rito, the Lord is close to the broken. You know, pag broken-hearted ka ngayon, nakikinig ka rito sa ating online, alam niyo ba ang sabi ng Diyos, I am close to the broken-hearted. Kaya huwag kang magtatago pag broken-hearted ka, isumbong mo kay Lord, Lord, broken-hearted ako. Yung inibig ko, hindi ako inibig. Uy, may salita akong ganun kay Lord nung araw. Pagka-Pebrero, sabi ko, Lord, February na, wala akong boyfriend. Nung araw yon. Hindi ko na sinasabi ngayon. Ang ngayon ang litanya ko, Lord, salamat. Ang sarap pala ng buhay ng dalaga. Wala akong pinaglalaba, pinagluluto. Wala akong pagpapaalaman. Walang makikihati sa pera ko. Hallelujah. Ang saya kaya. Naku, mag-amen kayo dyan. Huwag kayo magpanggap. Ang saya-saya. Praise the Lord. So kapag kami pinagdadaanan, di ba? May problema sa pamilya, sa trabaho, may problema sa kalusugan. Huwag isipin na walang pakialam ang Diyos. I am who I am. I can be who you need me to be. Yan ang ibig sabihin nun. Yahweh, a covenant-keeping God, personal God. Kailangan mo ng tagapagpagaling ang Diyos ang healer. Kailangan mo ng taga-comfort. The Lord is our comforter. Lahat ng kailangan mo, siya yun. Ang sabi niya, I am. At alam niyo ba, merong isang word that describes this I am. At alam niyo kung ano yung word na yon? Always. Palaging ganun siya, hindi siya nagbabago. Siya ang Diyos na mang-aaliw, siya ang Diyos na magpapalakas, magpapagaling, nagtutustos. I am who I am. Always. Hallelujah. Kaya alam nyo, ginawa ko yung awit na yan nung araw, nakabuo tayo ng awit. Always. Ano na nga bang chorus? Puro always lang chorus dun eh. Kasi mas malitanda. Your name is powerful. Diba? Your name is glorious. Matchless and amazing. Yan. Ako nag-compose nun. Kaya, ba't ko nalilimutan yan? So, wag natin isipin na walang pakialam ang Diyos. Yun ang gusto ko i-point out. That God cares for us deeply. You know, God doesn't just notice your pain. He draws near when your heart is hurting. Hindi lang niya alam na, nasaktan ka, alam ko yon. Pero sabi niya, I know, I draw near to you, especially when your heart is hurting. Siya'y nakikinig at umaaksyon sa tamang panahon sa buhay natin. So when we say God is a personal God, not a far-away God, hindi siya Diyos na malayo sa atin, na parang ang hirap pagilapin. Di ba may ibang kaibigan tayo na ang hirap mo namang hanapin kung kailan kita kailangan, tsaka ka nawawala. Well, ang Diyos hindi ganon. He is near to us. The Lord is near to all who call on Him in truth, sabi ng Psalm 145, verse 18. Sa James chapter 4, verse 8, sabi rin doon, come near to God and He will come near to you. Pakalinaw. Hindi siya malayong Diyos. Kaya kahit nasa jeep ka, nasa palengke ka, nasa trabaho ka, o bahay ka nagpapahinga, naglalaba, naghuhugas ng plato, nag-aalaga ng anak, yung mga bagong panganak na may postpartum, na nagsisisigaw, nag-iiyak, di mo maintindihan yung sarili mo. Sa mga nagkakaedad na nagme-menopause, hindi mo alam yung mga hormones imbalance mo. Lahat gusto mong awayin. Buti na lang wala kaming ganun ni Bibi. Maaari mo siyang kausapin ng Diyos at maramdaman ang presensya niya. Because He's relational. He's a personal God. I am who I am, Yahweh. And God desires relationship with you. Not just religion. Yung mga methods, hindi sapat ang tradisyon o yung pagsisimba-simba lang.
Ang hinahanap ng Diyos ay buhay na relasyon. Type nyo nga dyan, buhay na relasyon with me ang hinahanap ng Diyos. Yung araw-araw na pakikipag-ugnayan sa Diyos, yun ang hinahanap niya. Hindi lang yung tuwing linggo kayo nakikipag-ugnayan sa Diyos. So let's put a little summary, no? Ano ang emphasis ng Elohim? Ang emphasis ng Elohim is power and majesty. The Creator, all-powerful. Ang relationship naman and intimacy ang emphasis ng Yahweh. Pakikipag-ugnayan sa Diyos. Maging close kayo ni Lord because He wants to walk with you. So ang role ng Elohim is the sovereign creator. Ang role ng Yahweh is to make covenant with us, to be personal with us. Ang style ng Elohim is God speaks and things happen, pero ang Yahweh, God forms and He breathes. He walks and He relates. Hallelujah. So ano ang focus ng name ng Elohim? Yung universal creation, yung cosmic, yung galaxy, lahat ng makita natin. Yan ang focus ng Elohim. Pero ang focus ng name na Yahweh is individual. Bawat isa sa atin. Human-centered ang nature ng Yahweh. Kaya encourage isipin, 6,800 overtimes ginamit ang word na Yahweh because He's saying, I am the Lord your God. Not just the Creator Elohim, but your God, the covenant-keeping God, your relational God. I want to know you. I want to walk with you. I want to feel your pain and draw near to you. Hallelujah! Hallelujah. So, ang revelation ng Elohim is what God does. Anong kanyang ginawa? Ang revelation ng Yahweh is who God is. So, we have the what and we have the who He is in our lives. What is His creation? Elohim. Who God is His personality, His character, His nature as the I am. So God is not just powerful, but He's also personal. He's not just Elohim powerful, but He's also personal, Yahweh. He walks with you, speaks to you, calls you by name. Hallelujah. He calls us by name. Pag sinabing Peter, pag sinabing Timothy, Mark, He calls you by name. Alam ng Diyos ang pangalan natin. In fact, kahit lahat ng mga puting buhok ninyo, alam ang bilang. Ganong ka-relation na lang Diyos. Ako, kilala kita, anak. Tumaas ng kilay mo, alam ko na naiinis ka. Pag hindi ka kumikibo, anak, alam na alam ko ang sarili mo. Yung puso mo, anak. Hindi tayo makapagtatago sa Diyos. That's why we need to encounter Him personally and powerfully sa buhay natin. Elohim reminds us of His greatness, but Yahweh reminds us of His nearness. Yung greatness, His creation, and yung nearness, yung pagiging malapit natin sa pangalan Yahweh. So now that you know these names and this interpretation ng Elohim and Yahweh, will you trust Him with your life? Doon na ako tataya sa kung saan sigurado. Kay Elohim, the Creator, Lord God, Yahweh, who wants to be personal with me. He takes my yes personally. He will take your yes to Him very personal. Pag nangako ka sa Diyos, He takes that personal. Nag-pledge ka sa Diyos, nangako ka sa Diyos, bibigay mong buhay mo sa Kanya, He takes your words very personal. Pag nag-pray ka, alam niyo ba nung araw, no? Maliit pa ako, bata pa ako in my teenage years. Nung araw, meron akong naririnig na kagulo. Nangangako agad ako sa Diyos kasi parang ayoko ng chaos around me. Sabi ko, Lord, patigilan mo na po sila. Nangangako ako sa iyo, Lord. Iibigin kita ng wagas. Maglilingkod ako sa iyo. Parang gusto ko sabihin na magpapakabait ako. Bilang teenager. Lagi ako mayroong negotiator ako eh. Pero alam nyo, ang Diyos, alam niya yun lahat.
na hindi naman natin matutupad yun. Yung pagpapakabait. Walang sino mang mabait sa atin. Pinapaging banal lang tayo ng Diyos habang natututo tayo. So, will you entrust that life to Him? Ngayong gabi, nakita natin yung lawak, yung kapangyarihan ng pangalan niya. Doon ko ibibigay ang buhay ko. Yun ang pagsisilbihan ko. The all-powerful Creator. Hindi ako sa tao tataya. Hindi ko tataya buhay ko sa tao. Itataya ko sa Diyos. Doon, buwis buhay tayo para sa Diyos. So what is too hard for Him sa buhay ninyo? Ano bang naiisip ninyong mahirap na gawin ng Diyos sa atin? Wala kang maiisip. Lahat kaya niya. Nilighangan niyang sanlibutan ng buong mundo. Pag nakita mo ang creation ng Diyos, pumunta ka sa iba-ibang lugar, sa ibang bansa, nakikita niyo, wow, ang galing ng Diyos. Galing ng pagkakalikha ng Diyos. Doon ko ibubuwis ang buhay ko. Bibigay ko sa Diyos ang buhay ko. Kaya ngayong gabi, kung hindi nyo pa alam kung kanino nyo ilalagak ang buhay niyo, kay Elohim, kay Yahweh, who wants to be personal with you. Amen? We will pray tonight. Don't just admire this name or learn this name. Call on this name. Don't just admire it. Tawagin mong mga pangalang ito. O kung hindi mo na matawag, hindi naman tayo ni-require na tawagin pang Elohim or Yahweh. We can just call Him my Lord, my God. Dahil hindi naman na ibig sabihin nun. We need to call on Him. We need not just to learn about Him, but to walk with Him. Don't just sing about His goodness. Surrender your life to Him. Tonight, manalangin po tayo. Baka iniisip ninyo, hindi ako kayang abutin ni Lord. Inaabot kayo ng Diyos ngayon. Lord, salamat sa gabing ito. Lahat po ng mga naitag na nakikinig pa rin hanggang ngayon, and they don't really remember they have a personal relationship with you. Tonight, as you pray this prayer, banggitin mo ng iyong bibig, Panginoong Jesus, binibigay ko ang buhay ko sa iyo. Ikaw ang aking paglilingkuran. Patawarin mo ako sa aking kasalanan. Lord, linisin mo ako sa aking karumihan. Tinatanggap ko si Kristo Jesus na tagapagligtas ng buhay ko. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak para sa aking kaligtasan. And I put my faith in the name of Jesus, my Lord, my God. Thank you, Jesus. If you have prayed that prayer, I believe that God has heard you. He cares for your yes. He takes your yes to Him personal. Tandaan mo ang petsang ito. July 6 ba ngayon? July 6, I have given my life to the Lord. I pray through Cornerstone online service. I received Jesus and repented of my sins. God will remember. And now, what is your next step? Walk with Him. Grow in your faith. Find a local church. To those of you who already are planted in a local church, praise the Lord. Kayo ay isang bahagi ng community ng katawan ni Kristo. You will be established and grow deeper and stronger in your faith. But if you don't have a local church, find a place where you can go and attend. Go and find a place near your area. Or you can keep watching us online. We will try our best, give our best to give you solid messages from the Lord. Amen? Praise the Lord. Ngayon po, tatapusin natin sa pag-announce. Andiyan ba ating video ng theme natin for this this coming anniversary? Okay, next Sunday or tomorrow, post na natin sa Facebook page ang ating theme for our 20th year. This August 24 na, 2 p.m. dito sa Katong Auditorium, we will have a great celebration. And you imagine, 20 years na tayo, and we have 20 congregations globally. Family natin, purihin ang Diyos. We didn't plan it to be like this, but because of His greatness, His goodness, and His faithfulness, He enabled us, hallelujah, to bear much, much fruit. Praise the Lord. Kaya, pagsalusulan po natin, ipopost nating mga announcement. If you are not a follower of the Cornerstone Filipino Community Church Singapore, please like this page. At
i-like nyo naman po yung mga nakapost dyan for you to keep updated. Amen? God bless you. Have a good night rest. Mahal ko po kayo. Mwah!